Philippine Coast Guard. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasagip sa binansagang 30-second massacre ang dalawang lalaki sa Noveleta sa Cavite. Bansag yan sa initiation right ng isang grupo kung saan kalahating minutong binubugbog ang mga bagong sali. 10 sangkot sa umunoy hazing ang arestado, kabilang ang ilang menor de edad. Babala dahil sensitibo po ang nahulikam na pananakit. At nakatutok si Salima Refran. Nagkumpulan sa isang bakuran sa Barangay San Rafael 3 sa Noveleta, Cavite ang ilang lalaki. Pinapalibutan ng 5 sa kanila ang isang lalaking nakahawak sa kanyang dibdib. Maya-maya pa, sabay-sabay nilang pinaulanan ng suntok at tadyak ang nasa gitna. Maririnig na tila binibilangan pa ng grupo ang pambubugbog sa biktima. Ang pananakit na yan, tinatawag umano ng grupo na 30-second massacre. Yung tinawag na nila yung pinaka-initiation rights sa 30 seconds massacre, na kung saan pipili ang grupo nila ng mga membro at magsasagawa ng initiation, which is bubugbugin nga yung sasaling member. 30 seconds yun na susuntokin siya sa iba't ibang parte ng katawan. Bare hands ang ginagawa. Kasunod ng sumbong, mabilis na rumesponde ang pulisya sa lugar at may dinatnang humigit kumulang 50 lalaki. Ang iba rito, dumayo pa coming from Cavite City, Tansa, at ang iba rito ay minor de edad. And then eventually, nung tinanong natin kung anong meron, ang sabi nila meron lang silang gathering or meeting. At the same time, meron silang dinadalang binyag. Pero based on our initial investigation, nagkaroon sila ng, kumbaga, parang initiation rights. 10 naman ang hinuli, kabilang ang 4 na menor de edad na sangkot umano sa hazing. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-hazing law ang 6 na dumaan din umano sa kaparehong initiation rights. Git nila, hindi sila sangkot sa anumang illegal na aktibidad o krimen. At nang tanugin kung anong layunin ng kanilang grupo. Anong purpose ng samahan nyo? Community service. Nagsiservisyo kayo sa ano nyo. Pero kayo, wala kayong mga outstanding na kaso. Nasa kustodiya naman ng Municipal Social Welfare and Development ng 4 na menor de edad. Patuloy namang nagpapagaling ang 2 biktima na dumulog sa pulisya. We are trying to reach out sa ating mga barangay officials and schools, no? Kasi most of the time, ito yung mga lugar kung saan nire-recruit yung mga kabataan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 Oras. Pinilahan sa Metro Manila ang 20 pesos kada kilong bigas na ibinebenta ng gobyerno. Makabibili na rin yan sa iba pang bahagi ng Luzon simula bukas. Pero hanggang kailan? Nakatutok si Ivan Mayrina. Mahaba ang pila para sa 20 pesos kada kilong bigas dito sa Agora Complex sa Navotas. Anila, ano ba naman ang kalahating oras sa pila kung kapalit na may bigas na di hamak na mas abot kaya? Sobrang saya, naiiyak ako. Kasi kailangan po namin ito. Ako po ay senior citizen at byuda po. Itong P20 po is a conversion po ng ating P29 project ng Kadiwa. Ikalawang araw ito ng pagbebenta ng murang bigas sa Metro Manila ngayon tapos ang election ban. Ayon sa Malacanang, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbebenta sa ilang Kadiwa Center tulad sa DA Central Office sa Quezon City, sa Barangay San Antonio, Parañaque, AMVA Cooperative sa Valenzuela, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Kadiwa Center sa Malabon, PNP SPD sa Taguig, Kalentong Market sa Mandaluyong at sa Public Market sa Pasay. Bukas naman, sisimulan ang pagbebenta sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Mindoro at Rizal. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Pero kung pabor sa mga mamimili, umaaray naman ang mga retailer dahil natetenga mga stock nilang mas mahal. Mas nabibili po yung P20. Ano nangyari sa negosyo?
Nakatenga. Wala po. On your part, lugi. Oo. Malulugi kami. Pagka laging may stocks, malulugi kami. Pero sabi ng DA, Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at another time. Para at least meron naman siyang makita. ang sinasabing stocks na nasa mga bodega ng NFA tinatayang tatagal hanggang sa katapusan ng taon. Pwede pa anyang mapalawig yan pero hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kakailanganin. Definitely po, we're seeing that it's very much sustainable because the supply is sustainable and the funding is sustainable. Nauna nang ibinenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas na todo suportado ng mga lokal na opisyal doon bagong eleksyon. Yun nga lang may mga natalo sa kanila sa katatapos sa eleksyon tulad ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia. Paglilinaw ng palasyo. Ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Posibleng tapos na bukas ang canvassing ng National Board of Canvassers sa mga boto para sa mga senador at party list ayon po yan sa COMELEC. Kaya hindi na nila kailangan ang hiling ng isang kandidato na partial proclamation. At mula po sa National Board of Canvassers Canvassing Center, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, nagpapatuloy nga ngayon ang canvassing na ginagawa ng National Board of Canvassers. At sa ngayon, Vicky, ay 147 na certificates of canvass ang kanilang nabilang. Medyo malapit-lapit na po yan doon sa kabuang bilang ng 175 na COC na kailangan bilangin. Sandaang certificates of canvass ang target bilangin ng National Board of Canvassers ngayong araw, dagdag sa 58 kahapon. Kung matutupad yan, posibleng matapos na ang canvassing bukas. Pero sa tansya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa darating na Sabado o Linggo na mapoproklama ang mga bagong halal na senador. Sa kasunod na araw naman ang party list para magkasya raw sa venue. Halimbawa, tapos ka na ng canvassing ng Huwebes o Biyernes, meron ka man lang isang araw to prepare the venue. Gusto naman natin ibigay na kahit paano marangal at maayos yung lugar kung saan ipoproklama yung mga magigiting nating senador at saka miyembro ng Kongreso sa party list. So hinahanda pa po yan. May mga formal na invitation pa nga po na pinapadala upang sila ay makadalo at kasama yung mga miyembro ng kanilang pamilya. Kabilang sa mga na-canvass ang COC mula sa ibang bansa at local absentee voting. Nabilang na rin ang COC mula sa 5 lungsod sa Metro Manila, Baguio City at 5 probinsya sa Luzon, Lapu-Lapu City sa Cebu, General Santos City at probinsya ng Camiguin. Ayon sa COMELEC, halos lahat ng COC ay na-transmit na kaya masasabing pinakamabilis na canvassing ito sa kasaysayan. Yung po mga nakakaraan, 2 linggo yung canvassing. First time. Kahit i-research nyo sa kasaysayan, sa unang araw pa lang ng canvassing 58. Kinakailangan mabilis pero pinagkakatiwalaan. Kaya hindi na raw kailangan ang hiling ni Congressman Rodante Marcoleta na partial proclamation para sa ilang senador. Kung sa tingin ng COMELEC ay statistically improbable nang maapektuhan ang kanilang standing. Kasalukuyang number 6 sa unofficial count sa senatorial race si Marcoleta. Hiniling din niyang linawin at ilagay sa record ng COMELEC ang paliwanag dito sa issue kaugnay sa umano'y discrepancy o duplication sa partial and unofficial count na lumabas sa media. Sagot naman ng COMELEC, sasagutin nila ng formal ang hinihinging paliwanag ni Marcoleta, sabay sabing wala namang anomalyang nangyari. Wala pong misteryo na naganap dyan. Talagang yung processing and sequencing po ang nagkaproblema kung bakit nagkaroon tayo ng delay ng pagdadala. And then again po, pinoint out po yan ng mga tao ng transmission group ng COMELEC doon sa mga IT people ninyo. At wala po naging question yung IT people ninyo dahil kitang-kita. Nandun talaga. At kitang-kita po yung pagkakalatag doon sa results website. Wala po kasing dobleng sa results website Doon po doon sa mga private websites nagkaroon ng pagdodoble. Nung nakorek po yun, nagpapasalamat din po kami doon sa ilang ahensya na inayos nila kagad. Tignan nyo po yung mga websites ngayon, pati sa PPCRB, sabay-sabay na po, halos siya, magkakapareho na po kami ng datos. Wala. At ang tangi lang lagi namin sinasabi, and even in the past, ang kadayan ay nangyayari doon sa mga natitira pa ring mga human interventions.
Yes, Vicky, dapat ngayong araw na ito ay inaasahan natin na maglalabas ng partial and official result ang NBOC. Pero sa ngayon ay sinabihan tayo na maaaring hindi yan matuloy dahil ongoing pa raw ang audit at ang pinapaliwanag po ng spokesperson ng COMELEC na si Director Laudianco ay ito po ay dumadaan pa sa matinding verification at kailangan daw po nilang mag-ingat sa pagproseso ng mga numero. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, silipin na natin ang partial unofficial count as of 6:21 p.m. Nangunguna pa rin si Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto at Pia Cayetano. Nasa top 15 front-runners din sina Camille Villar, Lito Lapid, Aimee Marcos, Ben Tulfo, Bong Revilla at Abby Binay. Ang partial unofficial count as of 6:21 p.m. ay mula po sa 97.37% ng clustered precincts sa buong bansa. 2 buwan pa lang umiiral pero ititigil na muna ang maximum suggested retail price sa karneng baboy. Ang paliwanag ng Agriculture Department sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Umaabot pa rin sa 480 pesos ang kilo ng liempo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Yan ay kahit March 10 pa nagpatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa baboy. Tumaas na po kasi pala ng presyo ng baboy po. Kaya? Manok na lang. 1 kilong binili namin tapos hati-hati namin ng yung gastos. Sa Kamuning Market sa Quezon City, hirap ang mga retailer na sundin ang maximum SRP dahil nagmamahal ang baboy. Nakailang taas na, hindi po kaya talaga. Kasi po, mataas na naman. Kaya pansamantalang ititigil ang pagpapatupad ng MSRP sa baboy, bagaman kailangan pang hintayin ang formal na anunsyo kung kailan. Dahil nga sa pagkawala ng baboy dahil sa ASF, and there is so much demand because of the present election, hirap na ma-implement yun. So, we're going to study it again. Ayon sa Department of Agriculture, manipis man ang supply ng local pork ngayon, napupuna naman daw ito ng imported na karne ng baboy. Tuloy-tuloy rin daw ang repopulation efforts ng pamahalaan. We have enough supply of pork. Kaya lang, ang limited number ngayon yung local pork. On imported pork, we have a lot of supply. Tuloy rin ang DA sa pakikipagtulungan sa private sector para makapag-supply ng mas murang baboy sa mga palengke. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Full of warmth and love ang sorpresa ng Sparkle family sa nagbabalik outside world na si PBB ex-housemate Josh Ford at Miss Universe Philippines first runner-up Winwin Marquez. Ang priceless reactions ni Win at Josh sa chika ni Lars Santiago. Speechless and emotional si Josh Ford nang sorpresahin ng kanyang Sparkle fam after his PBB Celebrity Collab Edition stint. Present sa surprise si Sparkle GMA Artist Center, First Vice President Joy Marcelo at kapwa Sparkle artists ni Josh na nagbigay sa kanya ng warm hugs. This feeling is crazy. I'm speechless right now. Parang nanginginig ako. Parang kinabahan ako bigla. Hindi ko alam na may surprise. So, I'm super happy. Yung welcome back sa akin, sobrang soft, you know. Ang dami po nagmamahal sa akin. So, I'm over the moon actually, and I'm so thankful and grateful. Sa kabila niyan, aminado si Josh na sobra siyang nalungkot nang ma-evict siya sa bahay ni Kuya. Pangarap ko po talaga ito eh. Hindi ganun po pangarap ko, kundi ng family ko and ng mga friends ko na past, my dad. Kaya pagkalabas pa lang, pamilya niya kaagad ang kanyang sinamahan. Called my mom straight away. Kahit na yung sobrang bigat ng pakiramdam ko noon, una ko talagang tinawag mom ko. And I don't know, sobrang na-miss ko talaga yung mom and family ko. Mga kapatid ko, kuya ko and both my younger sisters.
From Sparkle housemate to Sparkle beauty queen. Hello, Na-surprise din sa warm welcome and overflowing love si Miss Universe Philippines first runner-up, Winwin Marquez, mula sa kanyang Sparkle fam. Sa ngayon, busy pa raw si Win sa ilan pang responsibilidad sa Miss U Philippines. I'm still doing shoots for them, for sponsor shoots, kasi medyo marami akong nakuhang awards from them, so I have responsibilities with that pa din po. Pero aside from that, sinusulit niya rin ang family time. I sacrifice so much time with them, so ngayon bumabawi ako sa kanila. We'll see siguro after a few weeks and then we'll plan kung ano yung next. Open pa rin naman daw si Win na tumanggap ng projects na ibibigay sa kanya ng Sparkle. Huwag i-close ang door talaga, di ba? Because we'll never know what's gonna happen next. I-enjoy ko muna kung ano yung dumating sa akin, i-enjoy ko kung anong meron ako ngayon. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Natagpo ang patay at nakasilid sa isang garbage bag ang isang babae sa Payata sa Quezon City. Inaalam pa ang kanyang ikinamatay pero may tinitignan ng anggulo ang pulisya. Nakatutok si Oscar Oida. Exclusive! Mag-alas 8 ng umaga kanina, nang makapasan umano ang ilang basurerong naghahakot sa San Lorenzo Street, Barangay Payatas A, Quezon City, ng sobrang bigat na garbage bag. Nang silipin nila ang laman nito, tumambad ang kamay ng isang tao. Tinila ko sa dulo kasi mabigat eh. Di tinastas ko sa ako. Kinuha ko yung mga plastic. Ilagay ko sa ako. Tapos yung plastic na item, buo siya. Tinastas ko na ulit. Nakita yung kamay. Wala, takbuhan na sila. Takbuhan na rin kasi tao eh. Ayon pa sa mga basurero, wala silang nakitang dugo sa naturang garbage bag. Wala naman dugo, parang ano siya eh. Parang sinakal siguro yan. Matigas na. Siguro, isang araw pa siguro yan. Pero ang mga pulis, inaalam pa ang ikinamatay ng biktima. Base sa inisyal na pagsiyasat, babae ang biktima na nasa edad 30 hanggang 40 anyos. 5'1" ang height, payat ang pangangatawan, fair complexion at may suot na singsing. Ang ipinagtataka raw ng mga pulis. Meron siyang 4 to 5 layers ng damit, kasama na yung jacket. Patuloy po yung pag-iimbestiga ng ating kapulisan. Kasi kung natural death, sa isang area siya makikita. Pero since nandun siya sa garbage na isinilid, tinitingnan natin ang mga anggulo kung meron po bang mga involved dito sa pagkamatay ng babae na ito. Sa ngayon, patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima at sanhi ng kanyang pagkamatay. Iniisa-isa na nila ang mga nakuha ng CCTV sa area kung may nakunang nag-iwan sa mga labi ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Lagpas 5,000 taga Negros Occidental na po ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Mahigit 20 barangay naman ang apektado ng ashfall kasunod ng explosive eruption kahapon. At nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Matapos ang naitalang explosive eruption sa Mount Kanlaon, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon May 13. Umabot sa ilang bahagi ng Bacolod City ang abo na ibinuga ng bulkan. 21 barangay ang apektado ng ashfall ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kadamo? Oo, super trabaho. Kapait ng mata ko. Tanan na sa lakyan na nakikita na mo niya, puro abo. Kita mo mga puti ng bang short na itong may kabataan, may mga apo kuya mo. Hindi na nasundan pa ang pagputok ng bulkan sa ngayon. Pero sabi ng Office of the Civil Defense, posible pa rin itong mangyari. Sa ngayon, nananatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit 5,000 individual sa Bagos City, La Carlota City at La Casillana sa Negros Occidental na apektado ng nakaraang pagputok ng Mount Kanlaon noong Disyembre 2024 at Abril ngayong taon. Wala kita ng evacuate. Wala naman ka nadabilin sa within the 6 kilometer extended danger zone. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Wala pa ring rekomendasyon na itaas ito sa Alert Level 4. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Eileen Pedreso, nakatutok, 24 oras. Hindiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na i-disqualify
ang dalawang hukom sa paghawak ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Nakasaad sa dokumentong may petsang May 12 na ang hiling na ito ay magtitiyak ng autonomy and irreproachability ng mga hukom, pati na ang maayos na pagsasagawa ng paglilitis. Noong May 6, tinanggihan ng pre-trial chamber ang apela ng kampo ni Duterte na alisin ang dalawang hukom sa kaso. Kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands, si Duterte. Gaganapin ang confirmation of charges sa September 23, 2025. Samantala, ilang araw nang nakararanas ng mga pagulan sa Metro Manila sa gitna ng mainit pa ring panahon. Tanong tuloy ng marami, tag-ulan na ba? Ang sagot ng Pag-asa sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Iinit. Tapos uulan. Ganyan na sa Metro Manila nitong mga nakalipas na araw. Tulad kanina, nang umulan ng malakas sa Quezon City, na nagdulot ng hanggang bangketang baha sa Muñoz. Ang mga inabutang rider, nagsisilong tulad sa ilalim ng MRT Kamuning Station. Habang ang ilang bata, sinamantala ang pagkakataong makaligo sa ulan para maibsan ang init. Kahapon, halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan sa Parañaque. Malakas din ang ulan sa Espanya Boulevard. Sunod-sunod din ang ulan sa Tupi, South Cotabato nitong mga nakalipas na araw. Kaya posibleng lumambot ang lupa sa isang bundok at gumuho sa peryahan. Natabunan ng isang lalaking natutulog noon sa kubo at nasawi. Patuloy tayong nakakaramdam ng napakainit na panahon hanggang ngayon. Pero ilang araw na rin tayong nakararanas ng napakalakas na ulan. Kaya tanong ng marami, tag-ulan na ba? Ang sagot ng Pag-asa, hindi pa. Although nakakaramdam nga tayo ng mga thunderstorm tuwing hapon, ay hindi pa po tayo naka-rainy season. May mga kondisyon na kailangan mangyari muna bago makapagdeklara ang Pag-asa na tag-ulan na. Dapat more than 50% ng station sa western section ng bansa natin o yung mga nasa may climate type 1 ay makapagtala ng 25 millimeters or more na pag-ulan sa loob ng 3 days na magkakasunod na araw, and then dapat meron silang at least 1 millimeter na daily rainfall. Weather system usually affected by southwest monsoon. So sa climate type 1, merong 2 pronounced season. So dry during November to April and wet the rest of the year. Kasama sa mga lugar na may climate type 1 na binabantayan ay ang Lawag, Ilocos Norte, Vigan, Ilocos Sur, Dagupan, Pangasinan, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro, Pag-asa Science Garden sa Quezon City, Naiya at Batangas. Dahil pa iba-iba ang lagay ng panahon, payo ng Pag-asa sa publiko. Napapansin nga natin na may kainitan and then biglang uulan and then mainit ulit. So ito po kasi ay signature ng mga thunderstorm. So yung mga thunderstorm kasi natin, posible yung biglaang buhos ng ulan. So advice pa rin natin sa ating mga kababayan na lagi pa rin talagang magdadala ng payong. Tumutok din daw sa mga abiso ng Pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tiklo ang isang lalaki sa Cavite dahil sa pag-i-issue umano ng mga talbog na tseke at hindi raw pagbabayad ng mga inuupahan niyang sasakyan. Ang pag-upa ng mga sasakyan ng suspect gamit umano niya para magmukhang big time at makapangutang at makapang-scam. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Tailing kami sa subject wanted person. Gamit niya ang sasakyan ay XRH 917 Expedition Black. Binuntutan at hindi na nilubayan ng Highway Patrol Group ang 29 anyos na wanted na si alias Melvin nang maispatan nila ito sakay ng isang SUV sa area ng Bacoor, Cavite. Tol, pag traffic baba na kayo, dalawa kalan. At nang maipit na sa traffic ang suspect. Sige. Nagbabaan na ang mga pulis. Sir, mga pulis po kami, sir. Pwedeng patabi lang po saglit, sir. Ito po ID ko, sir. Halatang nabulaga ang suspect. May warrant po kayo, sir. Ito po, sir, yung warrant niyo, sir. Agad itong may tinawagan sa kanyang cellphone. Baba muna yung bintana, baba yung bintana. Sakay dito. Sige po, relax lang po sa inyo.
Sir, bababa lang yung bintana, sir. Pero agad na naisakatuparan ng pag-aresto. Saan po ako dadalhin? Sa Krami po, sir. Sa Krami daw. Ngayon, sir, inaaresto ka po namin sa ano nyo po, sa warrant of arrest po, sa Istapa, tsaka BP22. Sir, may karapatan ka pong manahimik. Inaresto si alias Melvin sa kasong estafa at paglabag sa Batas Pambansa 22 o pag-i-issue ng checking talbog o walang pondo. Ang isa sa mga nagabla sa suspect, natakbuhan daw ng kulang kalahating milyong piso matapos na hindi bayaran ng suspect ang nirentahan itong sasakyan sa kanya. Inisyuhan niya po kami ng maraming cheque. Dapat na ipapa-deposit po namin, pero pinipigilan po niya kami ipa-deposit kasi babayaran na lang daw po niya ulit ng true cash. Ayon sa complainant, galawang big time ang ipinakita sa kanya ng suspect kaya hindi niya ito pinagdudahan. Ang dating po niya is very formal po. Tapos yung pananalita po niya is very parang professional po talaga. Anak daw po siya ng general, pamangkin po siya ng ating security advisor. May binabanggit siyang mga connections po na iba't ibang name na nasa katungkulan po. Dagdag ng complainant, ang inupakan sa kanyang sasakyan ng suspect, nilagyan daw ng mga blinker at sirena, saka ginamit na sasakyan ng kanyang mga bodyguard. At sa mga video na ito na nakuha ng HPG mula sa social media account ng suspect, makikita ang ilan sa kanyang mga road trip. Sakay siya ng isang luxury vehicle na kinokonvoyan ng mga sasakyan sa likuran at harapan. Nagpapakilala po siya bilang isang mayamang tao. Pero kalaunan ayon sa HPG, nabuking ng pulisya na racket lang pala ito ng suspect. Through the series of validation and verification, napag-alaman din naman natin na hindi po yun totoo. Ginagamit daw niya itong paraan para makapangutang at makapang-scam. Isa po sa kanyang mga target, ito po mga vlogger. Isa po yun sa mga ginagamit po niya para makapambiktima pa at mabiktima rin yung mga kapwa rin vlogger, Sir Emil. Bakit kaya vlogger na napili? Unang-una, syempre, sa impluensya ng mga vlogger na ito. Pati pala, ang mga luxury vehicle na gamit ng suspect, inupakan lang at hindi binayaran ayon sa HPG at pati ang mga bodyguard daw. Kalaunan, naghain na rin ng reklamo matapos daw na hindi rin bayaran ng suspect. Pinagkalooban po namin siya ng tiwala. Tapos kami po ay sinaulihan po ng hindi po maganda. Sobrang naapektuhan po kami doon dahil kami po lumalaban po kami ng patas. Naghahanap buhay po kami ng marangal. Kanina, muling nagsidatingan ang panibagong batch ng mga nautangan at na-scam umano ng suspect na tumangging magbigay ng pakayag. Muli, baka po kayo ay nabiktima ni alias Melvin. Narito po ang inyong HPG at bukas po ito. Bukas po kami 24/7 para po mag-cater ng anumang pong reklamo para po sa taong ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 3 weather systems na po ang makakaapekto sa bansa. Bukod sa easterlies at frontal system, nagbabalik ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ang frontal system ay pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin habang ang ITCZ ay banggaan ng hangin mula sa magkabilang hemisphere o hilaga at timog na bahagi ng mundo. Ang convergence o salubungan ng magkaibang hangin ay pinagmumula ng makakapal na ulap na nagdadala ng ulan. Bukod sa mainit na panahon, pwede ring magpaulan ang easterlies na nagdadala ng thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may tsansa na ng ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. Mas malawakan at halos buong bansa na ang posibleng makaranas ng pag-ulan sa hapon. May matitinding buhos ng ulan pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide. Sa Metro Manila, kahit aabot ang alinsangan sa 41 degrees Celsius, pwedeng maulit pa rin ang thunderstorms bukas, gaya ng naranasan kaninang hapon. 23 lugar naman ang pinaghahanda sa heat index na 42 hanggang 43 degrees Celsius bukas. Danger level po yan at posibleng magdulot ng heat stroke. May cloud cluster o kumpol ng mga ulap din na namataan sa silangan ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, bahagi yan ng ITCZ at patuloy na imomonitor sa mga susunod na araw. At good news po, asahang bababa ang singil sa kuryente ngayong buwan.
Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, hanggang mahigit piso at 9 na sentimo ang ibinaba ng transmission charge nitong Abril. Mula po yan sa mahigit piso at 50 sentimo noong Marso. Ang bawas singil ay dahil sa bawas sa transmission wheeling rate o singil ng NGCP sa paghahatid ng kuryente, gayon din ang mas mababang demand habang unti-unting nababawasan ang init. Sa pagpasok sa Senado ng 12 bagong halal at nagbabalik ng mga senador, meron kaya itong magiging epekto sa gagawing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado? Yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Ang resulta ng eleksyon sa Senado ngayon, posibleng may epekto sa mabigat na tungkuling kakaharapin ng mga senador. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ang magsisilbing senator judges at kailangan ng 2/3 na boto para makonvict ang nasasakdal. Ang ibig sabihin rin, 9 na boto lang ang kailangan ni Duterte para maabsuelto. Sa pahayag mismo ni Senate President Cheese Escudero noon, nananawagan siya ng impartiality at objectivity sa lahat ng mga kasamahan sa Senado dahil alam niyang madalas na isasalarawan ng impeachment bilang isang political exercise. Kung sisilipin ang nabubuong composition ng Senado, anong posibleng maging epekto nito sa paglilitis sa bise? Sabi ni Professor Aris Arugay ng UP Diliman, maituturing ng pro-Duterte ang tinatawag na Duterten na sina re-electionist Senators Bongo at Bato de la Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Ganito na rin ang turing ni Arugay kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar dahil kapwa inendorso ni Vice President Sara Duterte ilang linggo bago ang eleksyon, pero bahagi rin sila ng alyansa ng administrasyon na ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Daratnan ng 5 yan ang mga incumbent senators na itinuturing na pro-Duterte, sina Senators Robin Padilla at dating running mate ng dating Pangulong Duterte na si Alan Peter Cayetano. 7 na yon. Kung pag-usapan natin ng impeachment, ang magic number kay Sara Duterte ay 9, di ba? For acquittal. Kapatid ni Cayetano ang re-electionist at pasok sa Magic 12 na si Pia Cayetano pero tumakbo siya sa slate ng Pangulo. Gayon din si Camille Villar, kapatid ni Senador Mark. It remains to be seen whether on certain issues hindi sila boboto ng pareho. Historically, they tend to, yung mga magkakapatid, lalo na kung full siblings, ito yung impluensya nung dinastiya sa Senado. Magiging mahalagaan niya sa Administrasyong Marcos na manatiling kakampi nila ang ibang papasok na senador na tumakbo, may iba pa sa labas ng alyansa at Duterten. Kabilang ang iba pang may kapatid na senador o kapatid sa gabinete. Mahirap naman tansyahin ang iba pang tumakbo sa ilalim ng Marcos Duterte Unit Team noong 2022. Nariyan din si Senador J.V. Ejercito. Sabi ni Arugay, sa sistema naman ng politika sa bansa, wala masyadong timbang kahit magkasama sa partido o sa alyansa. Mas kakalkulahin nila kada suporta sa kahit anong inisyatibo, polisiya ng Marcos administration, mas titimbangin nila, what will I gain? At if this is costly para sa akin, kung madedehado ako dito, kakayanin ba ng reputasyon ko? Lalo na bala kong tumakbo ulit sa 2028? Kabilang sa iisipin ng mga senador ang kani-kanilang political survival lalo na't may full media coverage ang impeachment trial. Kaya magiging mahalagaan niya ang bigat ng ebidensyang ihaharap ng mga prosecutor sa impeachment trial. Kasi yung proseso ng trial, pwedeng magkaroon yun ng impact. Kasi itong mga senador na to, hindi lang naman nila iisipin yung kanino ba ako may utang na loob. Sino ba yung tumulong sa akin manalo? It's more like, baka pag bumoto ako ng acquittal, baka ako naman yung balikan, no? Sa susunod na eleksyon. Inaasahang sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial batay sa naunang inilabas na timetable ng Senado. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Silipin naman natin ang bilang ng mga party list group na may mahigit 2% na boto. Akbayan pa rin ang nangunguna na may 6.71%. Ikalawa ang Duterte Youth na nakakuha ng 5.61%. Sunod dyan ang Tingog na may 4.36%. Ang 4Ps may 3.50% na mga boto.
may 2.98% naman ang ACT-CIS at ang Ako Bicol na may 2.59%. Ito po ang partial unofficial count as of 6:21 p.m. ngayong Miyerkules mula sa 97.37% ng clustered precincts. Nahuli kam sa China ang makapigil hiningang pagbagsak ng crane sa isang lalaki. Ang sinapit niya at ang iba pang balita abroad sa pagtutok ni Mark Salazar. Nakatayo habang nakatingin sa kanyang cellphone ang lalaking ito sa China. Ang ilan pang lalaki sa likod niya makikitang isa-isang nagtakbuhan. Hindi ito napansin ng lalaki na tutok pa rin sa kanyang cellphone. Hanggang sa bumagsak ang kable sa kanya at sinundan ng pagbagsak ng isang crane. Ang lalaking nagsiselfone maswerteng nakaligtas dahil sa mga concrete bricks kung saan siya yumuko. Sa ulat, may taas na 22 palapag ang crane. Ligtas din ang lalaking crane operator. Iniimbestigahan pa ang naturang insidente. Inanunsyo ng Vatican Press Office ang activation ng social media accounts ni Pope Leo XIV. Nananatiling Pontifex ang username ng Santo Papa sa social media platform na X o dating Twitter. Ito rin ang account na dating ginamit ni yumaong Pope Francis at Benedict XVI. May sariling account na rin sa Instagram ang Santo Papa. Sa May 18, nakatakdang magdaos ng inaugural mass para kay Pope Leo XIV sa St. Peter's Square. Sa Mexico, nagsasagawa ng political rally ang isang grupo nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na pumatay sa isang mayoral candidate sa Veracruz. Agad namang nagpulasan ng mga tao. 3 iba pa ang nasawi sa insidente habang 3 iba pa ang sugatan. Sakay umano ng motorsiklo ang mga suspect na bumaril sa kandidato habang nakikipagkamay sa mga taga-suporta. Sunod-sunod ang mga napuruhan na na-recover sa Nasser Medical Complex sa Gaza. Kasunod yan ang mga nangyaring pag-atake ng Israel sa naturang hospital kahapon. Sa isang pahayag, sinabi ng Israel na tinarget nila mga terorista ng grupong Hamas na nasa command center umano sa naturang ospital. Hindi pa tukoy kung ilan ang bilang ng mga nasawi sa pag-atake. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Caloocan. Nilamon ng nagngangalit na apoy at makapal na usok ang mga bahay sa Barangay 81. Sa inisyal na impormasyon ng Bureau of Fire Protection, umabot na ito sa ikalawang alarma. Inaalam pa ang iba pang detalye ng sunog, pero ayon po sa Text Fire Philippines, fire under control na ang sunog as of 7:30 p.m. Mga kapuso, nakaranas ng hailstorm o yung pag-ulan ng yelo ang mga taga Bacoor, Cavite kahapon. Nga, umuulan ng yelo. Grabe. Umuulan ng yelo. Manghang-mangha ang ilang residenteng naligo sa kasagsagan ng ulan pasado alas 5 ng hapon kahapon. Hindi naman gaano kalalaki ang yelo na namataan ng mga residente. Nagkakaroon ng hailstorm kapag may matinding thunderstorms. Hinihintay na po ang pinal at opisyal na listahan ng 12 senador na magsisilbi sa susunod na 6 na taon. Sa mga nagdaang eleksyon, nakita nating mainit na pinag-agawan ang pinakahuling slot sa senatorial race na nauwi pa sa pagsasampa ng election protest. May senador pang nagbitiw at meron ding naupo ng halos 2 taon lang. Balikan po natin yan sa pagtutok ni JP Soriano. Batay sa partial unofficial count as of 5:21 p.m. kanina, pasok sa top 12 si Senador Amy Marcos. May lamang na mahigit 1 milyon sa nasa number 13 na si Ben Tulfo, batay sa bilang ng 97.37% ng mga election returns. Pang-14 naman si Senador Bong Revilla. Bagamat kasi simula pa lang ng COMELEC ng official canvassing nito, naglabas na ng pahayag si Senador Bong Revilla.
Anya, sa kabila ng hindi inaasahan, ay nagpapasalamat pa rin siya sa mga taong sumuporta sa kanya. Wala pang ininalabas na pahayag si Tulfo. Sa mga nagdaang eleksyon, nakita nating mainit na pinag-aagawan ang huling slot sa senatorial race. Noong 2007, na-proclaim na panalo sa 12th slot ang senatorial candidate na si Mig Zubiri. Sa lamang na wala pang 20,000 boto sa sumunod na si Coco Pimentel. Naghain noon ng electoral protest si Pimentel sa aligasyon na dayaan at humingi ng recount. Inabot ng 4 na taon ang protesta hanggang noong August 2011, nagbitiw sa pwesto si Zubiri pero itinatangging may kinalaman sa dayaan. After the statements nga ni Mr. Bedol and Mr. Ampatuan, kasi sila po ay mga key personalities dito sa ARM, lalo-lalo na sa Maguindanao. So paglabas po nila ng kanilang mga paratang na ganun nga nangyari, kumuha pa sila sa ibang senador, pailagay sa akin. Nakakahiya na itong 3 senador pa ay kasama ko dito sa Senado, ay kailangan magpakita po tayo ng delikadesa. Makalipas ang ilang araw, inanunsyo ng Senate Electoral Tribunal na si Pimentel ang duly elected senator noong 2007 eleksyon. Matagal naman ako kumbinsido na sa fraud. It took him long to be convinced, pero at least dumating tayo dun sa punto na na-convince din siya na may fraud. Naupo sa pwesto si Pimentel para tapusin ang nalalabing kulang sa 2 taong termino. Noong 2001 naman, 13 posisyon ang pinagbotohan sa Senado. Ang panlabing-3 maglilingkod lang ng 3 taon dahil pupunuan niya ang nalalabing termino ni Senador Teofisto Ginggona na itinalagang vice-presidente ni Pangulong Gloria Arroyo. Nakuha ito ni Gringo Honasan pero nanindigang siya dapat ang panlabing-2 na hawak noon ni Ralph Recto. Pinitisyon niya ito sa Korte Suprema na binasura rin ng hukuman. Naghain din si 14th placer Juan Ponce Enrile ng election protest. Nakalaunan ay binawi rin niya. Ang panalo ni Rodolfo Biazon na nasa ika-12 pwesto noong 2004, magkahiwalay na ipinitisyon ng 13th placer na si Robert Barbers at 15th placer na si John Osmeña. Ang boto ni Biazon at Barbers mayroon lang noong mahigit 6,000 pagitan. Dinismiss ng Korte Suprema ang petisyon ni Barbers habang binawi naman ni Osmeña ang inihain niya sa Senate Electoral Tribunal. Pinalagan din noon ni Francis Tolentino ang nakuhang 12th spot ni Laila de Lima sa 2016 elections. Sa lamang na mahigit 1,000,000 boto, dumulog si Tolentino sa Korte Suprema na pigilin ang pagproklama sa ilang mga nanalo. Ayon sa kanyang abogado, di pa dapat iproklama ang nasa ika-10 hanggang ika-12 pwesto dahil sa anyay data manipulation. Sinagot yan ng kapo ni de Lima at sinabing dapat nang tanggapin ni Tolentino ang kanyang pagkatalo. Lumipas ang 3 taon at inabutan na ng eleksyon 2019. Binawi na lang ni Tolentino ang kanyang protesta bilang paghahanda sa kanyang muling pagtakbo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. 6 ang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa EDSA, Quezon Avenue Tunnel. Bago ang karambola ay may away kalsada munang inaawat ang isang pulis. Nagtatalo ang mga driver ng 2 UV Express kaya nakahinto ang mga sasakyan nila sa tunnel. Maya-maya'y nabangga na sila ng isang bus. Kwento ng bus driver, hindi niya napansing nakatigil ang 2 UV Express. Nadamay rin ang isang motorsiklo, kabilang sa 6 na sugatan ng isang pulis. Naglabas ng show cause order ng LTFRB sa driver at may-ari ng bus at UV Express. Pinagpapaliwanag sila kung bakit hindi dapat suspindihin ang kanilang prangkisa. Bukod sa mga bagong leader ng bansa, tila may isa pang pagbabagong hiling ang ilang botante. Hindi raw kasi nakakaganda ang larawan ng ilan sa voters list ng mga polling precinct. Yan at ang iba pang eleksyon 2025 paandar, tinutukan ni Joseph Moro. Kasabay ng dagsa ng mga botante sa mga paaralang ginawang voting centers, naging feeling studio sila habang nasa pila nang biglang talagang dumating si Miss Ma'am. Buti na lamang, class dismiss agad. Pahirapan ang paghahanap ng pangalan pero ang ilan sa iba nahirapan. Nahirapang tanggapin ang kanilang pagmumuka sa mga nakapaskil nilang larawan. Hindi na plakado. May humaba na ang buhok at
nag-iba ng look. Mga pictures na almost decades ago. Well, hello Glow. Okay naman ang mukha pero parang bagay sa ibang presinto. Hinanap lamang ang pangalan sa board pero si Kuya parang sa board exam sumakses. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ngayong tapos na ang eleksyon at naiproklama na ang ilang nanalo, may panawagan ang ilan nating kababayan para maibsan ang dinaranas na problema sa pagkain, trabaho at iba pa. Nakatutok si James Agustin. Pasado alas 4 pa lang na madaling araw nagsisimula na ang biyahe ng jeepney driver na si Catalino sa rutang UP Campus SM North. Sa taas daw ng presyo ng produktong petrolyo ngayon, maswerte na kung makapag-uwi siya ng 500 pesos hanggang 700 pesos. Kaya panawagan niya sa mga nanalong kandidato ngayong eleksyon. Sana makisabi naman sila na babaan nila yung presyo ng gasolina. Para naman kami maginhawa rin sa biyahe kasi sa tumal nga ng pasahero ngayon para mayroon din kami maiuwi na sapat din sa pamilya namin. Ganyan din ang tingin ng taxi driver na si Tony na 12 oras kumakayod araw-araw para maitaguyod ang kanyang pamilya. Dapat yung pangangailangan, yung tulad ng gasolina, ganyan, mga bigas, bilihin. Ang empleyadong si Kimberly 2 beses kailangan sumakay ng jeep mula sa Bagong Silang sa Caloocan para makarating sa kanyang trabaho sa Cubao, Quezon City. Alas 3 pa lang daw na madaling araw ay gumigising na siya para hindi malate dahil pahirapan ng pagsakay. Yung MRT dito, senior high school pa lang po ako ginagawa na to. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin po siya tapos. So sobrang traffic, ang hirap po lalo po sa akin na nagkatrabaho. Kahit night shift po ako, ang hirap pa rin po sumakay. Tapos ang dami pong nangyayari, may mga jeepney, phase out, so hindi na rin po natutuloy. So for me, kailangan talaga bigyang action na yung transportation ng mga tao. Hiling naman ng minimum wage earner na si Rowena mabigyang prioridad ang sahod ng mga manggagawa. Sana tumaas pa yung sahod ng mga kailangan dahil tumataas yung bilihin. Yung sa mga senior, sana patunan din nila ng pansin para mas kailangan din ng mga senior. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Tabla ang boto sa number 1 spot sa pagkakonsehal sa Solano, Nueva Vizcaya, kaya idinaan ito sa Toss Coin. Pinangunahan po ng Municipal Board of Canvassers o MBOC ang Toss Coin dahil parehong may 13,451 votes sina Tomas Dave Santos at Clifford Tito na nangunguna sa bilangan ng boto. Pumayag ang dalawa na mag-toss coin at sa huli, ang pinalad sa ikaunang posisyon ay si Santos. Mahalaga na matukoy ang numero 1 sa pagkakonsehal dahil sa ilalim ng Local Government Code, ang highest ranking sangguniang member ang maaaring humalili sakaling hindi magampanan ng gobernador, vice-gobernador, mayor at vice-mayor ang kanilang mga tungkulin. Sa ilalim naman ng Omnibus Election Code Section 240, pinapayagan ng toss coin o draw lots kapag may mga nagtay na kandidato. Tampok si Mateo Guidicelli sa bagong documentary ng GMA Public Affairs na Philippine Defenders. Kwento ito sa dedikasyon, sakripisyo at katapangan ng ating mga sundalong Pilipino. May chika si Aubrey Carampel. Mula himpapawid, lupa, at karagatan man, Chinese Coast Guard yan. Nakita natin yung China boat. Pwede tayo pumasok? walang inurungan si Mateo Guidicelli na tampok sa pinakabagong documentary ng GMA Public Affairs na Philippine Defenders. Ayon kay Second Lieutenant Guidicelli na reservist ng Philippine Army, sa pamamagitan ng dokyong ito, ipakikita ang dedikasyon, sakripisyo at katapangan ng ating mga sundalong Pilipino. It's always a dream to do something to tell their story. Sinasabi ko palagi sa sarili ko at yung mga sundalo at yung mga pamilya ko, I will never be like one of them, but my dedication and my vow to them is I will always tell their story. 2019 nang maging reservist si Mateo, nakauna-unahan ding sibilyan at celebrity na sumabak sa Scout Ranger training, ang elite force ng Philippine Army. Sumailalim din siya sa airborne training. Praise the Lord above, there will be more of us. For we are the members of the Airborne Company.
Bukod sa first-hand experience sa military training, ipakikita rin sa docu ang kalagayan ng ating mga sundalong nakadestino sa West Philippine Sea. Nandyan palagi sila, sir, hindi sila umaalis. West Philippine Sea! Amigo! Kung nakikita mo kung anong mga supplies na meron sila, kung anong ginagawa nila, talagang kailangan, it has to be given more importance. And I hope after this PH Defenders docu, people will start talking about it, talking more about it, about the West Philippine Sea, giving more attention to our soldiers that are there. Ibabahagi rin ni Mateo ang kwento ng mga wildlife enforcement officer at iba't ibang kwento ng kabayanihan ng mga sundalong nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan. So nung nagising kayo sa ospital, ni-amputate na yung leg nyo? Yes, doon pa lang si RSR alam ko na. Personal daw na nakita at narinig ni Mateo ang iba't ibang kwentong gaya nito na nais din niyang ibahagi at malaman ng mas marami pa nating kababayan. Sana raw ang docu ay makapagbigay din ng inspirasyon sa bawat Pilipinong nagmamahal sa ating bayan. Pag-isipin talaga natin na mabuti kung sino man talaga ang PH Defenders aside the men and women in uniform, it is us. Tayo, mga ordinaryong citizen ng ating bansa. Tayo ang Filipino Defenders. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.